Ayon sa tala ng PEN International, hindi bababa na 32 manunulat at Makata ang inaresto at ikinulong, samantalang 2 naman ang namatay sa kamay ng mga militar sa kasagsagan ng kabi-kabilang protesta noong Marso 2021, pagputok ng panibagong Spring Revolution. Hindi nalalayo ang Spring Revolution na ito sa nakaraang lagpas 4 na dekada ng pakikibaka. Yun nga lamang mas naisa publiko ang mga kabuktutan ng Tatmadaw o iyong mga Burmese na militar sa ngayon. Natuklasan ng mga Burmese ang silbi ng Facebook at Internet upang ipakalat sa buong mundo ang nangyayaring kagila-gilalas na pagmamalupit ng mga puwersang militar. At ang mas malupit pa rito, social media rin ang ginamit ng mga militar junta sa pagpo-post nila ng kanilang mga personal na karanasan sa pagpatay ng mga mamamayan. Sa patuloy na kaguluhan, kawalan ng hustisya at karapatang pantao at sa bawat hamon sa demokrasya sa bansang Myanmar, patuloy ang paggamit ng panitikan bilang sandata laban sa mapanganib na puwersang militar na nagbabanta sa katahimikan, kapayapaan at kaayusan ng lipunan. Habang tumitindi ang banta sa demokrasya, gayon din ang pag-alab ng damdamin ng bawat mamamayang lumalaban para sa kanilang karapatan at kalayaan, at higit sa lahat para sa kanilang bayan. Tulad ng ipinamalas ng Spring Revolution, sa kolektibong pagkilos masasaksihan ang kapangyarihan ng bawat individual sa pagprotesta at pag-alsa laban sa militarisasyon. Sa kabilang banda naman, sinasalamin ng panitikan ang mga pangamba at hinanakit ng bawat mamamayan. Kaakibat nito, bakas rin ang kakayahang ipaglaban ang kanilang inang bayan sa pamamagitan ng pagsulat. Sa panahon ng pagmamalupit, paniniil at pananamlay, ang panitikang Burmese ay nagsilbi bilang sandata laban sa karahasan, bilang tinig ng katwiran, at bilang boses para sa kamalayan. Ang napili naming antolohiya ay pinamagatang Picking of New Shoots Will Not Stop the Spring, witness poems and essays from Burma o Myanmar. Spring ceased, turned into swallows. Swallows caged, turned into clamors. Clamors silenced, turned into scenery. Scenery covered up, turned into eyes. Eyes forced shut, turned into dreams. Dreams denied, turned into maps. Maps destroyed, turned into memories. Memories deleted, turned into roads. Roads blockaded, turned into ancillary legs. Legs smashed, turned into wings. Wings clipped, turned into breeze. Breeze detained, turned into storm. Storm imprisoned, spawned a million offspring. Those offspring are our in-breath and out-breath. Swallows in and out of our nostrils. Our spring. Isa ito sa mga tulang kabilang sa 2021 section ng antolohiya. Ito ay sinulat ng Makatang Sinaba, hindi niya tunay na pangalan at isang sagisag panulat lamang. Dulot ng Spring Revolution ayon kay Coco Tet ang nagsali ng tula sa Ingles. Ang kanilang pagsusulat ng tula ay isang forma ng resistance poetry na isang malikhaing paraan upang ipahayag sa publiko ang kanilang survivor's guilt o iyong kanilang ekspresyon o tugon sa brutal na pagdakip, pag-aresto, pagkulong at walang habas na pagpatay sa ilan nilang kakilalang poetiko o manunulat dahil sa inkwentro. Himayin natin ngayon ang akda. Ang tulang ito ay nasa anyong koplet o tigdadalawang taludturan lamang. Ngunit ang bawat saknong ay hitik sa hulagway o imahe na bumubuo at bumubuhit sa mga isipan natin. Magandang tignan natin ang bawat isang saknong na nagpapahiwatig ng karanasan ng opresyon dahil sa mga militar. Nag-umpisa ito sa spring na naging swallow o ibon, na ang payapa ng spring na ito na nababalot ng maraming ibong malayang lumilipad sa kalangitan ay inihawla kaya't naging samot-saring ingay at protesta. Hanggang sa ito'y pilit na pinatahimik at naging isa muling tanawing walang kahit na anong maririnig na ingay na siya namang muling gigipitin. Paulit-ulit na mga pangyayari, opresyon, paglaban, pag-asa, panunungpit. Pansin nyo, ipinagtatambal ang mga salitang magkasulungat ang ipinapahiwatig. Ang mga matang pilit ipinapikit, naging pangarap. Nagkaroon ng pag-asa, ngunit binaliwala. Naging guhit ng mapa, naging alaala ng nakaraan, na naging kalsada hanggang sa naging mga paang patuloy na pumoprotesta. Pansamantalang naging malaya na naman sa kanilang mga pakpak, ngunit darating na naman ang pagpipigil sa pagputol ng pakpak na ito hanggang sa maging hangin at hagupit ng bagyo. Bagyo ng mga taong ipinanganak upang mag-alsa laban sa militarisasyon sa panlulupig ng mga sundalong hangal. Ang mga huling saknong ay tila nagsasabi naman sa atin na ang 1 milyong anak na ito ay ang sama-samang pinagbukulod ng opresyon, nagkapit-bisig sa pagtamasa ng katatagan laban sa anumang uri ng kabuktutan.
at may pagnanasang lumaban lagit-lagi para sa kalayaan, demokrasya, at karapatan. Ang pinakatema at mensaheng nais ikintal sa atin ng tula ay kung paano ipinakita ni Ngapa sa matalinghagang pamamaraan na habang may panunupil, panlilibak, o pangahamak, tiyak ay mayroong pagbaka, pagbalikwas at pag-aklas. Ito hanggang sa ngayon ang isa sa mga nananariwa pa rin malupit na danas ng mga Burmese sa biglaang kudeta ng mga militar na kumitil ng napakaraming buhay, bilang na ang kapwa nilang manunulat at artista ng bayan. Paano kung ang mismong may akda ng tula ang mismong nakaranas ng pamamasista ng estadong militar? Bahagi rin ng antologiyang Picking of New Shoots Will Not Stop the Spring, witness poems and essays from Burma, Myanmar, 1988-2021, isinulat ni Kizar B. ng tulang Skulls na isinalin ni Kokotet sa wikang Ingles. Galing sa Letbadang, isang peasant village sa Moniwas, Myanmar ang may akda. Pumasok muna sa buhay monghe si Kizar Win hanggang tuluyang talikuran ng tahimik na buhay at sumama sa pakikibaka laban sa represibong lipunan. Noong 2015, isa si Kizar Win sa dinakip ng militar kasama ang mga lider aktivista matapos magmarcha mula Mandalay hanggang Yangon para igit ang kampanya para sa reformang pang-edukasyon. Noong sumiklab ang 2021 Spring Revolution, kasamang may akda sa nagprotesta sa Moniwa, subalit tulad ng maraming aktivista Myanmar, binaril at dinahas ng pwersang militar. Ang Skulls ang pinakahuling tulang isinulat ni Kizar Win ilang araw bago siyang paslangin ng estado. Sinasabi na naging inspirasyon ng may akda ang pagpatay kay Mya Twe Kiang, isang babaeng manggagawa sa isang pamilyahan at kauna-unahang martir ng Burmese resistance laban sa pandarahas ng estado matapos sumiklab ang Spring Revolution. Binubuo ang Skulls ng 6 na saklong at may 3 taludtod sa bawat saklong. Skulls. Revolution will be in bloom only when air, water, and earth, all the nutrients are in agreement. Before the revolution opened out, a bullet blew someone's brain out on the street. Did that skull have a message for you? Faced with the devil, is this or that statement relevant? And the Dharma of Da, you can't just wave this word. Step forward and cut them down. The revolution won't materialize. Out of your mere thoughts, like blood, one must rise. Don't ever waver again. The fuse of the revolution is either you or myself. Sa unang saklong, kinumpara ang revolusyon sa isang bulaklak, minungkahi ng persona na upang mamukadkad, kinakailangan ng sapat na tubig, hangin at nutrisyon. Tulad ng isang revolusyon, may tamang panahon at sapat na paghahanda upang maisakatuparan. Sa ikalawang saklong, tinalaki ng persona ang sinapit ni Mya Twe Kiang natapos barilhin sa kalsada habang nagpoprotesta. Tinapos siya sa tanong kung anong mensahe ng pagkamatay ng dalagang iniwan sa mambabasa. Sa ilalim ng pamamasista ng mga demonyong militar, ano ang bisa ng pagkamatay ng dalaga? Sa mga huling saklong, giniit ng persona na hindi sapat ang pag-aalinlangan o pagdadalawang isip. Kinakailangan magbubuo ng dugo upang makamtan ang kasarinlan laban sa represibong lipunan ng Myanmar. Tinapos niya ang tula sa linyang ang mitya ng revolusyon ay ikaw o ako. Bagamat maikli lamang ang tula, punong-puno ng pag-asa ang persona upang maisakatuparan ang inaasam nilang hagian ng revolusyon tungo sa panlipunang pagbabago. Malakas ang paghihimok ni Kizar Win sa mga kapwa Myanmar Burmese upang kumilos at gawing inspirasyon ang mga bungo na naging simbolo ng paglaban sa kontemporaryong Myanmar. Ang huling akdang ating tatalakayin ay pinamagatang Whole. Ang tulang ito ay sinulat ni Min San Wai sa Burmese at isinalin naman ni Kokotet sa Ingles. Ayon sa Adi Magazine, ay halos 3 dekada nang nagsusulat ng tula si Min San Wai. Bilang makata, mayroon siyang lubos na pagmamahal para sa mga temang pangkalikasan at pangsangkatauhan. Upang mas mainam nating maintindihan ang nilalaman ng tula, ang tema nito at ang mensahe ng kanyang akda, atin munang suriin ang konteksto nito. Para sa socio-political na konteksto ng akda, isinulat ito ni Min San Wai para kay Pan A. Few, isang 14 na taong gulang na babaeng namatay matapos mabaril sa loob ng sariling tahanan niya sa Meiktila, Myanmar noong Marso 2021 sa gitna ng mga protestang sibilyan laban sa kudeta ng mga puwersang militar. Isa si Pan A. Few sa mga biktima ng nasabing kudeta matapos tumagos ang bala sa pader ng kanilang bahay na gawa sa kawayan. Bago ang kanyang kamatayan,
Nakilala si Pan A. Few sa pag-upload ng mga videos ng sarili niya sa TikTok habang kumakanta ng mga awiting makademokrasya. Dahil sa takot at pangamba ng kanyang ina, hindi siya pinayagang sumali sa mga protesta ng Spring Revolution. Ngunit sa kasawiang palad, hindi pa rin nakaligtas ang bata mula sa karahasan. Hole. There's a hole the size of a pencil tip in the bamboo wall of our house. Not so long ago, little daughter piled tanaka on her cheeks and disappeared into that hole. She is gone for a long time. Mother can't wait any longer. She peeps into the hole and finds herself looking down a gun muzzle. In the background is a gala dinner where Myanmar in blood and gore is chopped up and served. At the top of the grand table sits the pagoda donor, sipping a glass of little daughter's blood. The dead wail in the darkness outside. Mother passes out, repeating, "My little daughter, my little daughter." Father gets curious and looks into the hole. Family members take turns peeping into that hole. Today, each and every person in this country has a tiny hole as big as a pencil tip in their chest. Ngayon, himayin naman natin ang nilalaman ng mismong akda. Ang anyo ng tulang ito ay free verse at gumagamit ito ng enjambment upang ituloy o itali ang isang pahayag sa mga kasunod nito. Mistulang naghahabi ng linya hanggang sa mabuo ang complete thought o mensahe ng teksto. Bakas sa tono ng akda ang matinding kalungkutan ng tagapagsalita. Ngunit higit pa rito, malinaw rin ang pananawagan para sa hustisya na umaalingaw sa bawat pagsak ng linya. Makikita rin sa tula ang pag-contextualize ng mensahe nito gamit ang mga terminong may kaugnayan sa kulturang Burmese, tulad ng tanaka at pagoda. Ang setting ay sa isang munting tahanang gawa sa kawayan. Bagaman tinutukoy si Pan A. Few sa katagang Little Daughter, maaari rin itong tumukoy sa lahat ng mga batang nalalagay sa panganib dahil sa political unrest sa Myanmar. Ang pagbanggit ng tanaka ay may kinalaman sa coming of age ng bata dahil kadalasan itong pinapahid sa muka ng mga kabataan o teenager bilang moisturizer. Ito rin ay isang simbolikong kultural ng bansa. Sinisimbolo nito ang pagkabata ni Little Daughter at ang kanyang kinitil na kamusmusan. Batid rin ang juxtaposition o contrast ng dalawang antas ng lipunan sa tula, ang mahihirap at ang mga mayayaman, at ang kanilang matinding pagkakaiba. Halimbawa, ang pagbanggit ng gala dinner at ang pagoda donor ay tumutukoy sa kawalan ng pagkakapantay-pantay sa karapatang pantao ng mga Burmese. Dahil tahasan ang pagdiriwang at paghuhugas kamay ng mga mayayaman habang ang mahihirap ay patuloy na lumalaban at pinapatay. Bagaman ang epekto ng karumal-dumal na pagpaslang kay Little Daughter ay dama ng kanyang buong pamilya, lalo na ng kanyang nanay, ang mensaheng nais iparating ng tula ay ang individual na pakikibaka ay nagiging kolektibong hangarin dahil ang laban para sa demokrasya ay hindi nagtatapos kay Little Daughter. Mayroon mang butas ang bawat mamamayan dahil sa tindi ng kanilang pinagdadaanan, ito pa rin ang nagbubuklod sa kanila. Sa kabuuan, nais talakayin ng tula ang mga malalalim na temang may kinalaman sa pamilya, protesta, kawalan ng kamusmusan at higit sa lahat, senseless violence. Ipinapakita na ang kabataan, tulad ng bawat mamamayan, ay may ipaglalaban rin. Ngunit ang bawat kamatayan ng little sons o little daughters ay refleksyon ng kawalan ng hustisya na dala ng political turmoil o unrest sa bansa. Sa tatlong tulang tinalakay, tinampok nilang haba, Kaiserwin at Minsan Y, ang danas ng mga ordinaryong Burmese na isinasantabi, pinapatahimik ng represibong lipunan ng kontemporaryong Myanmar. Nagpapakita ng mga temang puot, pagkakagambala, paghihimok at pag-asa. Pinatingkad ng mga akdang tula ang pag-aasam ng masa tungo sa isang panlipunang pagbabago. Hindi na bagong karanasan ng Myanmar sa danas ng mga karatig-bayan ng Timog Silangang Asya. Bago pa ito, nagkaroon ng malagim na genocide sa Indonesia na kumitil ng halos 1,000,000. Sa Pilipinas, ilang libong mga aktivista at mga kritikal sa pamahalaan ang dinakip, tinago at inorture sa ilalim ng batas militar at diktadurang Marcos. Sa nakaraan lamang, ilang libong inosenteng buhay din ang pinatay ng digmaan kontra droga ng administrasyong Duterte. Sa panahon ng sigwa at operasyon sa lipunan, ang mga akdang kululuwal tulad ng mga tulang Burmese ang magpapaalala at magpapamulat na kritikal ang papel ng panitikan bilang katambal ng aktwal na paglaban at pagkilos. Nakaugat na sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya ang mapulang kasaysayan ng pakikibaka. Hanggang sa ngayon, nahaharap pa rin ang rehiyon sa banta ng panghimasok ng mga imperialistang bansa mula sa kanilang ethnocide at pagpapaalis sa mga katutubo at pagdarahas ng estado sa mga mamamayan. Magsilbing paalala nawa sa atin ang sinapit ng Myanmar at mga boses ng mga Burmese writers na maging mulat, sumulat at kumilos.